Kaya marami nagdududa rito kay Senator Ping Lacson dahil sa ginagawa niyang pagtatakip nga, lantarang pagtatakip dito sa maanumalyang flood control project. Kasi kung ito talagang bibigyan niya ng pansin, talagang hindi siya bias, siya talaga corruption buster, kaya niyang gawin yung mga pagkuha ng mga matitinding ebidensya para nga pumadiin yung pinaka-mastermind nitong flood control. Pero sa nangyayari ngayon, kapag ang nai-involve yung Marcos administration, yung pagiging masidhing paghahanap po ng ebidensya ni Ping Lacson, tila parang tinatamad po siya pag ganun ng senaryo na administrasyon po ang tatamaan. Pero kapag kalaban niya sa politika, ang kanyang tatargetin, talagang ibibigay niya yung kanyang oras para nga pumakitaan niya ito ng butas at masampahan nga ng reklamo at may pakulong. Dahil nga sa mga panahon ngayon, nakaalyado nila ang ombudsman, kung ano man yung ibigay nilang mga ebidensya, malamang bibigyan kagad ng pansin ng ombudsman at ito'y magagawa ng recommendation para nga maipakulong. Tulad lang dito kay Senator Alan Peter Cayetano na talagang hinanapan po talaga, binigyan ng pansin, binigyan ng oras para hanapan ng ebidensya na merong nga daw flood control ghost flood control project sa Taguig. So dahil dito talagang desidido talaga si Ping Lacson na maipakulong itong si Senator Alan Peter Cayetano at ramdam natin na hindi siya titigil dahil pakiramdam kasi niya nasira daw ang kanyang integridad na iningatan daw na napakatagal, sisirain lang daw ni Senator Alan Peter Cayetano nang wala man lang daw matibay na ebidensya na siya nagkakamal po, pumaldo ng sobra-sobra nung siya nawala sa politika. Kasi sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi naman niya ito, kumbaga hindi naman niya kini-question, pero na-brought out niya, gawa nga ng lumabas sa balita, na yung yaman nga ni Ping Lacson, hindi lang pala dumoble. So, naging quadruple pa. So, ang laki na itinaas ng kanyang net worth. So, kung dati daw nasa 50 million lang yung kanyang net worth, biglang tumalon to sa halos 250 million. So, kahit pa paano, mapag-iisip ka pa rin ng kaunti dahil wala na sa politika itong si Ping Lacson, pero lumaki ng ganun yung kanyang yaman. Pero ang kanyang palusot doon, marami daw siyang sinaliyang mga investment, mga ganyan, mga business. Kaya daw lumobo ng ganung kalaki yung kanyang network. Pero syempre, hindi naman lahat ng Pilipino maniniwala sa kwento ni Ping Lacson, lalo na may mga aligasyon tungkol nga rito sa mga mali-maletang pera na ipinamimigay po ni Saldico na sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Kaya yan nga isa sa mga dahilan kung bakit parang itinigil na yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control. Gawa nga ng maraming tatamaang politiko rito, lalong-lalo na si Bongbong Marcos, na siya ang tinuturong pinaka-mastermind ng nakawan ng pera sa flood control ng DPWH. So ito, panoorin po natin itong mga nakalkal daw ni Ping Lacson na ghost project sa Taguig, at ito raw yung magdidiin nga daw kay Senator Alan Peter Cayetano para mabitbit ito doon sa New City Jail sa may Payata, sa may Quezon City. At mukhang doon nga magsasama-sama si Senator Ronaldo Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla. So magiging magkakakosa na po sila doong apat. So ito, panoorin po natin tong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. May natukoy na raw na ghost infrastructure projects sa Taguig ayon kay Senador Ping Lacson. Sa isang social media post, kaduda-dudaan ni Lacson na maraming slow protection at drainage projects sa Taguig na pare-parehong 100 million pesos ang halaga. Mayroon daw isang slow protection project sa lungsod na tila na doble ang alokasyon. Ayon kay Lacson, 2.385 billion pesos ang halaga ng tila pare-parehong proyekto. Kasama raw ito sa 6.79 billion pesos na insertions umano ni Senador Alan Peter Cayetano sa 2025 budget.
Buwelta naman ni Cayetano, bakit Taguig lang ang tinitignan ni Lacson? Dapat din daw niyang imbestigahan ang iba pang lugar. Nauna nang sinabi ng National Bureau of Investigation at Department of Public Works and Highways na iimbestigahan nila ang mga natuklasan ni Lacson. Sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na pinaiimbestigahan ng kapatid ni Senador Cayetano na si Lino Cayetano ang flood control project sa Taguig mula 2022 hanggang 2025. Diba? Tama nga naman yung punto ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit ngayon nakatutok sila sa paghahanap ng flood control project sa Taguig? Samantalang marami na nagbibigay ng testimonya na sinasabi, tingnan nyo yung mga nasa norte, tingnan nyo yung mga kontraktor, tingnan nyo yung kay Martin Romualdez, tingnan nyo yung mga kila Saldico. Kay Saldico nga lang, di ba, sa dami ng mga proyekto ng mga kumpanya niya na may hawak ng flood control. Bakit hindi yun ang bigyan pansin ni Ping Lacson para hindi naman siya nakikitaan o hindi man siya napupuna na nagiging tagapagtakip ni Bongbong Marcos. Kasi kung ganito ang gagawin nila, dahil ang mga tinatarget ay yung mga kritiko ni Bongbong Marcos tulad na ng Senator Marcoleta, di ba? Talagang yan yung unang nakakasagutan ni Ping Lacson. So nahanapan ng butas ni Ping Lacson yan dun sa campaign funds na sinasabi nga daw na mali daw ang ginawa ni Senator Marcoleta dahil plunder daw po yun. So marami yung kumi-question dyan gawa ng paano naging plunder kung ang ginamit na pera naman is hindi naman government funds o hindi naman siya yung public funds, yung pera ng taong bayan ang ginamit. Paano pumasok doon sa plunder? So nahilot siya ng ombudsman at yun nga nagawan nga ng paraan na maipakulong si Senator Rodante Marcoleta. Nauna pa siya sa mga kontratista kay Saldico, kay Martin Romualdez. Kaya ang napupulaan ngayon dito si Ping Lacson at si Bongbong Marcos, gawa ng kapag ang kalaban nila sa politika ang tinatarget, mabilis pa sa alas 4, nagagawa nila ng paraan para maipakulong. Pero kapag kaalyado ng Marcos administration, makikita nyo, puro case build up ang nangyayari at hindi po umuusad ito. Tulad yung kay Senator Joel Villanueva, sinabi ni Boying Rimulya, hinug na raw yung kaso. Nung hininga ng update, biglang ang sagot niya, ibinalik daw niya sa DOJ gawa ng hindi daw siya kontento doon sa ipinasang report tungkol sa mga isasampang kaso kay Joel Villanueva. So doon pala makikita nyo na dahil nga lumipat sa bakod ng BBM Senator si Joel Villanueva, kasama na rin si Chis Escudero, biglang nawalan po ng kaso yung mga ito. Samantalang nung hindi pa lumilipat, sinasabi na ni Boying Rimulya, hinug na raw yung kaso at andun na yung warrant of arrest. So dito natin makikita na talagang may pinagtatakpan itong mga senador ni Bongbong Marcos. At dahil diyan, magiging, kung magtagumpay man dito si Ping Lacson, hindi pa rin po matutuwa yung taong bayan, gawa ng alam nila na hindi ito yung mga inaasahang makukulong dahil itong mga to ay lumalaban lang kay Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.